Chef, kaya mo ba tumanggap ng order na pang 15 lang na tao tapos merienda sana pero maganda at medyo may pagka-grazing ang dating? At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, ay syempre kayang-kaya natin yan. So una natin gagawin mga kamari chef ay pagkakasyahin natin ang budget ni client kaya tayo ay susugod sa palengke para bumili ng mga fresh produce. So sa wet market kasi mura ang fruits pero kailangan mo talagang suriin or piliin gawa ng yung iba hindi nare-refrigerate. So ito ko tinitignan ko yung strawberries kung okay ba sila and yung mga oranges at saka yung grapes. Kung iisipin natin, parang ang laki talaga ng budget for 15,000 sa 15 packs. Pero when we're talking about a grazing table, it entails so much expensive items. At syempre, hindi naman tayo charitable institution, so kailangan din natin ito lagyan ng profit. Kaya kung saan may mura, doon ako, and then yung mga hindi ko talaga magawa ng paraan na mura, binibili ko na sa grocery. At dahil nga sa wet market galing ang ating mga fresh produce, lalo ang strawberry at grapes, kailangan hugasan ito ng sobra-sobrang maayos. At dahil ibabiyahe ito, importante ma-retain yung freshness niya. So ang ginawa ko is binababad ko sila sa water na may apple cider vinegar and then I will rinse it off. Mga 15 minutes itong nakababad. The apple cider vinegar is a natural preservative na nagre-retain ng freshness ng strawberries and prevents it from developing molds. Instead of crackers, I made toasted baguette kasi mas masarap siya sa Boursin cheese. Tapos, syempre, ito-toast natin ito for 10 to 15 minutes. Gumawa rin ako ng homemade salsa and yung mga hamburger patties natin, i-bake natin ito para maging juicy. And here is how I made my Boursin cheese. So, I have 2 bars of Philadelphia cream cheese, tapos herb and garlic na butter. Kailangan butter, wag margarine. Lagay tayo ng garlic powder and magandang klaseng paprika. Add a generous amount of chopped parsley and mix this until everything is well incorporated. Afterwards, ilalagay na natin siya sa cling film or sa saran wrap. And then, lalagyan natin ng parsley and bibilug-bilugin natin ito. And then, we'll have this refrigerated para mag-form siya talaga. If you want a really big one, then you use a big cling film. Or pwede rin, ilagay mo na lang sa isang serving platter at parang i-present mo siya like a hummus or hummus. So, ito na yung finished product. And this is how I presented the grazing board. This is a takeaway board. So, pipick upin ng kliyente or i-deliver. And then, sila na ang maglalapag sa table. O, ang ganda diba mga kamari chef? O, try nyo na rin. Yun lang. I hope you guys like and share this video. Bye-bye!